Parang gusto ko pa hong kumanta. It's a great joy na makasama po ulit kayo mga kapatid dito po sa SGBC. Every time po na tayo ay naimbitahan na pumunta ho rito ay palagi pong merong excitement at joy sa aking puso sapagkat alam po natin na ito pong iglesyang ito ay isang iglesia na nagmamahal sa Ebanghelyo at talagang walang ibang nasa kundi itaas ang ating soberenong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. And every time na tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na makasama ang gayong mga kapatid, ito po ay nagbibigay sa atin ng isang encouragement, isang patuloy na pagpapalakas at gasolina. In fact, habang nag-aawitan pa lang tayo, napakaraming mga pinapaalala ang Panginoon tungkol sa kanyang faithfulness, tungkol sa kanyang goodness, tungkol sa kanyang sovereignty na hindi ko mapigilan yung sarili ko kundi purihin, sambahin ang ating Panginoon sapagkat walang kagaya po niya. Wala pong deserve ng pinakamataas po nating papuri at pagsamba, pagkilala, paglilingkod, kundi po ang ating soberenong Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa. At salamat din po sa buhay ng ating Pastor Eric sa panibagong pribilehiyo, pagkakataon na ibinigay po niya sa atin para po tayo ay makapaglingkod po sa inyo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bago ko po makalimutan, gusto po kayong batiin ng isang Merry Christmas at samantalahin na ho ang pagkakataon na batiin kayo ng isang Happy New Year sapagkat baka hindi na ho tayo magkita ulit. Hindi naman po siya, baka mamatay na ako o kayo. Pero gusto ko pong samantalahin yung pagkakataon na ito po ay sabihin sa inyo ng personal. So again, it's a great joy na tayo po ay makapapunta po muli dito at makapaglingkod po sa inyo. So bago po ako mangaral mga kapatid, sandali ho muna tayong lumapit minsan pa sa Panginoon sa panalangin. Let's pray. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga awitin, sa mga katotohanan na nilalaman po ng mga awitin na aming inawit. Nagpapaalala sa amin ang iyong kadakilaan, nagpapaalala sa amin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, Panginoon. Dalangin po namin na kung paano po ang mga awiting ito, lahat ng mga elementong pagsamba na ginawa po namin sa umagahong ito ay nagdala ho ng mataas na kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang dalangin po at hiling ng inyong lingkod, kasama ng aking mga kapatid, ay ang pangangaral ng inyong mga salita ay magdala po ng napakataas na karangalan, kaluwalhatian sa aming manunubos, sa aming tagapagligtas. Sapagkat naniniwala po ako na wala pong iba, sino man dito sa amin ang karapat-dapat sa ganitong pagkilala at mataas na kapurihan. Ito po ang aming samo at dalangin, pagpalain niyo po nawa ang bawat isa. Amen at amen. Makibukas po kayo sa akin mga kapatid sa aklat po ng Galatia or Galatians chapter 4 verses 4 to 5. Ito po yung mga talata na ibinigay po sa atin ng ating Pastor Eric para po ipangaral po sa inyo. Galatians chapter 4 verses 4 to 5. Mangyari po na hilingin ko po ang bawat isa na magsitayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng kanyang mga salita. I'll be reading from the King James Version of the Bible. Sabi po dito, "But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." May God bless the reading as well as the hearing of His holy word. Makakaupo na po kayo mga kapatid. The promise fulfilled. Mga kapatid, familiar po ba kayo sa kasabihang promises are meant to be broken? Isang nakakalungkot po na kasabihan mga kapatid, ano po? At ito po ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa mga pangako at pag-discourage sa ating mga nagtitiwala po rito. Ang kasabihan pong ito ay naibento marahil dahil sa paulit-ulit na pagbigo ng tao sa kanilang mga pangako. Karanasan po yan mula pa sa isang bata
na marahil ay pinangakuan ng isang magulang sa kanyang pag-alis. Pag-uwi ko, bibili kita ng paborito mong kotse o ng pasalubong. Pero pag-uwi po ng mga magulang, laking lungkot ng bata dahil yung pinangako sa kanya ng kanyang mga magulang ay hindi po tinupad. Marahil ito po ay nanggagaling sa karanasan ng isang binata na matapos ng ilang buwan, ilang taon ng kanyang panunuyo, panliligaw sa kanyang nililigawang babae, ay pinaasa lamang po pala siya sa wala. Karanasan po yan marahil ng isang empleyado na pinangakuan ng promotion ng kanyang boss. Ngunit paglipas po ng ilang panahon, paglipas po ng December, napag-alaman po niya na ito po pala ay biro lamang o isang hindi katotohanan, sapagkat ang katotohanan lang po pala ay ayaw siyang umalis ng kanyang boss pagtapos niyang makuha ang kanyang 13th month pay. At marahil karanasan din po ito ng maraming mga magulang na matapos po silang pangakuan ng kanilang mga anak, na matapos nilang makapagtapos ng kanilang pag-aaral at magkaroon ng isang stable at magandang trabaho, ay kanilang aarugain, kanilang hindi kalilimutan ng kanilang mga magulang. Pero noong nakapagsarili na, naging independent na, nagkaroon na ng sariling pamilya, tila ang mga pangakong ito ay nauwi sa pagkapako. Sa isang banda, mga kapatid at mga minamahal, nakikisimpetsa po ako sa umimbento ng kasabihan pong ito. Tunay nga that promises are meant to be broken. Pero gusto ko pong i-qualify, mga kapatid, ang isang kasabihang ito. I think mas tamang sabihin na man's promises are meant to be broken. Man's promises are meant to be broken. Ito po ay sapagkat hindi lahat ng pangako, mga kapatid, ay napapako. Lalong-lalo na po kung ang nangako ay ang tapat at soberenong Diyos. Ganyan po ang makikita natin sa mga katotohanan ng mga talatang ating pinag-aaralan ngayon pong umaga. At anak po ng Galacia, gaya po ng alam na marahil po ninyo na binahagi na po sa atin ng Pastor Eric, ay isinulat po ni Apostol Pablo upang ituwid ang mga mananampalataya sa iglesia o mga iglesia ng Galacia dahil sa unti-unti po nilang paglipat, unti-unti po nilang pagbaling sa tinatawag na ibang ebanghelyo ayon sa Galatians chapter 1 verse 6. At ito pong ibang ebanghelyo na ito na tinutukoy po ni Apostol Pablo ay pagtuturo ng mga bulaang tagapagturo na maliban daw po sa pananampalataya, kailangan pa nilang sundin ng mga kautusan sa lumang tipan upang sila po ay tunay na ariin ganap ng ating Panginoon Diyos. Bagay na pinasisinungalingan ni Apostol Pablo. Isinulat po niya ito upang ipaalala sa mga unti-unting nadadayang mga taga-Galacia na ang pag-aaring ganap ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. At gumamit po siya ng ilang mga argumento para ito ay patunayan, para ito ay suportahan. Isa po dyan ay ang nakasulat sa Galacia, Kabanatang 3, talatang 15 and following verses. Bago po dumating ang kautusan, wika ni Apostol Pablo, una nang ipinangako ng Diyos na sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, namely ang ating Panginoong Hesukristo, ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa o aariing ganap. If you will interpret it. Marami ang i-justify, marami ang maliligtas sa iba't ibang dako ng sanlibutan. At pagdating po sa Galacia, Kabanatang 3, talatang 23 and following, mababasa natin na tinupad po ng Diyos ang pangako pong ito. Dumating po ang ating Panginoong Hesukristo, dumating na po ang itinuturo ng kautusan, so wala na pong point bumalik sa lumang tipa, sa kautusan ng Old Covenant, sapagkat dumating na ang pinupunto at tinuturo nito. Si Kristo, ang substance ng shadow ng Old Covenant. Ang Old Covenant po ay isa lamang gabay upang ituro ang mga tao papunta kay Kristo kung paanong ang mga bata ay nangangailangan din po ng gabay sapagkat sila ay mga bata pa.
Ngunit kapag umabot na po ito sa maturity, in this context, ay naging Kristiyano na tayo, hindi na natin kailangan bumalik sa gabay, namely, ang Old Covenant laws, sapagkat tayo po ay malalaking anak na, may gulang na, following the Roman adoption concept. In fact, pwede na tayo maging tagapagmana. Kung susundan po natin yung argumento ni Apostle Paul in Galatians chapter 3. Sabi niya doon, particularly in verses 23 to 25, sa context po, in chapter 3, now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under guardian. Then pagdating po sa verse 29, Paul goes on, and if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. End of quote. May pagdating po sa Galatians chapter 4, verses 1 to 7, inelaborate po ni Apostle Paul yung illustration po na ito. In this time gumamit po siya ng contrast between slaves and son, o yung tinatawag din po niyang heir. At dito po makikita natin kung paano sinakatuparan, inelaborate ni Apostle Paul kung paano tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa sumpa ng kautusan. Kaya po yung main argument ng sermon po na ito na gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, ay ito. Christ fulfilled the promise of God to redeem His people. Christ fulfilled the promise of God to redeem His people. At makikita po natin yan, o yung katotohanan iyan sa ating teksto ngayong umaga na hinati lamang po natin sa dalawang bahagi. Ang una po, mga kapatid, ay tinawag po natin the promised Savior in verse 4 and the promised salvation. The promised Savior and the promised salvation in verse 5. Isa-isahin po nating mabilis sa pag-aralan, mga kapatid. Unahin po nating tingnan yung ipinangakong tagapagligtas, the promised Savior. Please note verse 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. In this passage, we can see how some amazing truths about the promised Savior. First, we'll see here the timing of the birth of the Savior. O makikita po natin dito kung kailan ipinanganak ang ating dakilang tagapagligtas. Now, hindi po binanggit dito kung anong petsa talaga ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo. In fact, wala pong nakasulat sa banal na kasulatan kung kailan po talaga ito nangyari. May mga nagsasabing ipinanganak siya noong December 25. May mga pag-aaral naman po na ipinanganak siya between March hanggang, March hanggang April. Ngunit wala po talaga, mga kapatid, na makasisigurado ng eksaktong petsa na kapanganganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit isa po ang nasisigurado ho natin, mga kapatid. Ang kapanganakan po ng ating tagapagligtas ay hindi po isang aksidente o nagkataon lamang. Ang kapanahunan at kapamaraanan ng kapanganakan ng ating tagapagligtas sa sanlibutan ay nakaayon sa plano ng ating soberenong Diyos. Again, ang sabi sa verse 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Yung salita pong fullness dito ay galing po sa salitang Griego na pleroma, na may ibig sabihin po na completion. Na ano po ang kinumpleto muna ng Diyos bago niya isinugo ang kanyang anak sa sanlibutan. Ito po ay ang maipoint ang lahat. Ang ang lahat ng mga tao tungkol po sa tunay at isa sa ministeryo ng kautusan. Sa pamamagitan po nito, walang sino man ang aariing ganap. Sa pamamagitan ng sariling lakas at effort ng taong sundin ito, walang sino man ang mapapawalang sala na kailangan ng tao ng isang manunubos at tagapagligtas.
Ganyan po ang makikita natin sa context ng talatang ating pinag-aaralan pertaining sa totoong ministry ng law. In Galatians chapter 3, verse 19, ang sabi po doon, "Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by the angels in the hand of mediator." Pakinggan niyo rin po ang sabi ni Apostle Paul in Romans 3, verses 19 to 20, na pinapaliwanag ang parehas na katotohanan tungkol po sa pinakalayunin ng kautusan. Ang sabi po sa Romans 3:19 to 20, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi dinisenyo ang kautusan upang maging paraan ng tao upang siya ay maligtas. Ito po ay binigay ng Diyos upang ma-realize natin na kailangan natin ng tagapagligtas, sapagkat hindi po natin kayang ganapin ng perpekto ang mga nakasaad dito. And it took around 1,100 years, give or take, from Moses to Christ, upang ma-establish po yung katotohanan na iyan. Na hindi lamang po sa mga Hudyo, pati sa lahat ng tao, kasama na po ang mga Hintil, na walang ibang paraan upang ang tao ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang ng anak ng Diyos. Nahiwalay sa Mesiyas na darating, wala pong kapatawaran at katubusan na mangyayari. Ngunit nung dumating na ang tinakdang araw ng Diyos, na ma-establish ang katotohanan iyan, isinugo na po niya ang kanyang anak. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Now, aside from the timing of the birth of the promised Savior, you can also see here His dual nature. Nakita din po natin in verse 4 na si Kristo, mga kapatid at mga pinamahal, ang ipinangakong tagapagligtas ay hindi lamang siya isang tunay na Diyos, kundi siya rin po ay isang tunay na tao. Una, makikita niyo po in verse 4, ang kanyang pagka-Diyos, na siya po ay hindi nagsimulang umiral lamang nung ipinanganak siya ni Birheng Maria. Ang sabi po, again, sa verse 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Yung salita pong sent forth dito literally means sent out. Meaning Christ was sent out from somewhere. And it was prior to His incarnation. Yung sinasabi ditong born of a woman. Ibig sabihin, bago siya ipinanganak, umiiral na siya, at siya ay isinugo nga upang magkatawang tao. Siya po ay hindi nagmula sa sanlibutan, ngunit isinugo sa sanlibutan. At yan po ay consistent maging sa patotoo ni Apostle John in 1 John chapter 4, verses 9 to 10. Ang sabi ho niya doon, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Please note, mga kapatid at mga minamahal, yung binanggit ni Apostle John sa text, God sent His only begotten Son into the world. Meaning, hindi talaga siya originally nagmula rito. Siya ay nagmula sa langit, and therefore, umiiral na po siya bago pa siya ipinanganak ni Birheng Maria. Mani sinasabi niyo, Pastor, may mga nagmula naman po sa langit. Gaya halimbawa ng mga anghel, ibig sabihin po ba nun, Diyos na rin sila? Sapagkat sila ay naparito sa lupa. Well, totoo po yan mga kapatid, pero hindi lamang po siya tinawag ni Apostol Pablo na isinugo, siya po ay itinawag din ni Apostol Pablo na anak ng Diyos. Na ano po ang unawa ni Apostol Pablo? Every time na tinatawag niya ang ating Panginoon Jesucristo na Son of God, o siya ay anak ng Diyos. Sa sulat din po niya, halimbawa sa Colosas,
In chapter 1, verse 13, sinabi ho niya roon, and I quote, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, namely ang ating Panginoong Jesucristo. And then inelaborate po niya yan pagdating sa verses 15 to 16. Sabi doon, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, for by Him, Jesus Christ, the Son of God, were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Then nagpatuloy siya sa pagpapakilala sa pagka-Diyos ng anak ng Diyos. In chapter 2 verse 9, sinabi niya, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Meaning to say, lahat ng kalikasan, katangian ng isang tunay na Diyos, taglay-taglay ng anak ng Diyos. Sa mga talata pong ito, at marami pa pong iba dyan, chapter 1 hanggang 14, and Hebrews chapter 1 verses 2 to 3, malinaw na makikita natin na every time tinatawag ni Paul na anak ng Diyos si Jesus, nakakabit po dito ang pagkilala niya sa kanyang pagiging tunay na Diyos, o ang pangalawang persona ng banal na Trinidad. Ngunit maliban po sa pagiging Diyos, ang ipinangakong tagapagligtas din ay ipinakilala ni Apostol Pablo bilang tao. Ang sabi again sa text, nandun pa rin tayo sa verse 4, Christ was made of a woman. Nakita niyo po yan, mga kapatid? And this implies His virgin birth. Hindi siya ipinanganak sa pamamagitan ng isang lalaki at babae. Siya ipinanganak ng isang birhen. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Bilang katuparan pa rin ng propesiya na itinura, na hinula, na ipinangako sa lumang tipan. Particularly in Isaiah chapter 7, na ang Mesias ay ipapanganak ng isang birhen. Ang virgin birth po ni Jesus ay isang nagpapatunay na siya na nga ang katuparan ng propesiyang Mesias sa lumang tipan. At maliban po sa virgin birth niya, the phrase made of a woman implies also His humanity. This is the reason kung bakit kapag nagbasa kayo ng gospel accounts, di ko po alam, nung bago akong believer, nagtataka ako, di ba, God si Jesus, bakit natutulog siya? Bakit napapagod siya? Bakit nanghihina siya, nagugutom siya? Bakit namatay siya? Di ba God si Jesus? Di ba hindi namamatay si God? Well, sapagkat nangyari sa kanya sapagkat siya rin po ay mayroong kalikasan bilang isang tao. Lahat ng ating katangian, maging ang ating mga limitasyon bilang tao, maliban po sa ating kasalanan, ay taglay-taglay ng ating Panginoong Jesucristo. Na bakit ko po yan, mga kapatid, ipinapaliwanag sa inyo? Bakit dinidiin ko sa inyo na paniwalaan natin na si Jesus Christ ay Diyos but at the same time tao din? Bakit mahalaga yung dalawang katotohanan na yan na panampalatayaan natin at pagtiwalaan po natin o paniwalaan po natin? Maganda po dito yung paliwanag ni Dr. John MacArthur. Pakinggan niyo po, mga kapatid. Sabi niya, and I quote, Jesus had to be fully God for His sacrifice to be of the infinite worth needed to atone for sin. But He also had to be fully man so He could take upon Himself the penalty of sin as the substitute for man. End of quote. Napakahalaga po pala, mga kapatid at mga minamahal, ng ating tagapagligtas ay manatiling Diyos and at the same time ay tao para sa ating katubusan. Ang kanyang pagiging Diyos ang nagbigay ng walang hanggang bisa para ang lahat ng sasampalataya, gaano man sila karami at gaano man karumi, ang kanilang kasalanan ay magkaroon ng tunay na kapatawaran. At ang kanyang pagiging tao naman po, ang siyang dahilan kung bakit siya ay naging nararapat nating kahalili or substitute doon sa krus. Na imbis po na sana tayo ang parusahan at magdanas ng full force na puot ng Diyos,
Iyon po ay dinanas ng ating Panginoong Hesukristo alang-alang sa atin. Napakahalaga, mga kapatid, at kamangha-manghang mga katotohanan na ang anak ng Diyos, maluwalhati sa lahat, ay nagkatawang tao para po tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So nakita po natin in verse 4 yung timing ng birth ni Jesus, no Savior po natin and His dual nature, but makikita rin po natin dito mga kapatid yung mga kautusan na pinagpailaliman niya at tinupad niya noong siya po ay nagkatawang tao. Ang sabi po doon sa last part ng verse 4, the promised Savior was made under the law. What does it mean? And this does not mean that He was born under the curse of the law, because to be under the curse of the law means you have to violate it, or you have violated it, which He never did. Sa context, particularly in chapter 3, verse 13, si Kristo ay sinumpa or curse ng kautusan, hindi dahil sa nagkasala siya, kundi dahil inako niya ang sumpa na dapat sana ay sa atin. At ginawa niya yon hindi noong nandoon po siya sa sabsaban, ginawa po niya yon nung siya po ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa Galatians chapter 3, verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Kung gayon, ano pang ibig sabihin na si Kristo ay pinanganak sa ilalim ng kautusan? This only means na ipinanganak siya sa panahon na umiiral pa at binding pa ang Old Covenant. At bilang isang Hudyo na ipinanganak sa ilalim ng lumang tipan, siya po ay nagpailalim dito gaya po ng mga sinaunang Hudyo. Ang pinagkaiba lamang po, mga kapatid, perpekto po niya itong nasunod at ang mga Hudyo ay palagi itong nasusuway. In fact, hindi lamang po niya ito sinunod, kanya din po itong finulfill ang lahat na nakasulat tungkol dito o mula dito. Si Kristo po, mga kapatid at mga minamahal, ang katuparan at pinupunto ng buong lumang tipan. At kapag hindi po natin nakikitang gayon, every time na binabasa natin ang Bible, particularly ang Old Testament, namimiss po natin na pinaka-point ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay tungkol lahat sa ating Panginoong Jesucristo, whether you are in the New Testament or Old Testament. So nakita po natin yung promised Savior na ihinayag sa atin ni Apostle Paul in verse 4. Now, pag-aralan naman po natin ng mabilis yung dala po niyang kaligtasan. Yung tinatawag po natin dito sa ating outline na the promised salvation. Tinawag ko po ang panghuli natin po ng puntong promised salvation sapagkat ang ating tagapagligtas ay hindi lamang po nagkatawang tao para magbakasyon. Hindi lamang po siya nagkatawang tao pumunta rito dahil wala lang siyang magawa. Pumunta po rito ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa isang misyon. At ang misyong iyan ay tuparin ang ipinangako ng Diyos na pagliligtas sa kaniyang bayan. Pasilin niyo po ang pagtuturo ni Apostol Pablo doon po sa huling talata na ating pinag-aaralan in verse 5. Ang sabi ho diyan, to redeem. Ano purpose? To redeem to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So dito nabasa po natin ang pinakalayunin ng pagkakatawang tao ng ating tagapagligtas. First, we will see here the object of His salvation. Sino ba ang nais iligtas ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagkakatawang tao? Ang sabi sa talata, to redeem them. Sino yun? That were under the law. Sino-sino po ba ang nasa ilalim ng kautusang ito? At ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging nasa ilalim ng kautosang ito? Una, gusto ko pong maunawaan natin na bagamat ang mga tao sa ilalim ng kautusan ay pumapatungkol primarily sa mga Hudyo, nakikita natin yan sa Romans 2 verse 12, 1 Corinthians chapter 9 verse 20. Sakop din po nito maging ang mga hintil o yung mga hindi Hudyo. Ang mga Hudyo po ay
napailalim sa kautusan o sa sumpa nito dahil sa kanilang paulit-ulit na pagsuway po nito. At ang mga hintil naman, bagamat wala sa ilalim ng kautusan sapagkat hindi ito sa kanila ibinigay, ay meron namang mga kautusan sa kanilang puso. Meron silang sense of right and wrong. Meron silang conscience na inilagay ng Diyos na kanila rin pong paulit-ulit na binaviolate. Kaya sila din po, in effect, ay naging nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Inilatag po yan ng mabuti ni Apostol Pablo in Romans chapter 1 hanggang chapter 3, kung saan sinabi ho niya doon na ang guilty ay hindi lamang yung mga Hudyo na pinagbigyan ng kautusan in chapter 2. Maging sa chapter 1, sinimulan po niya ang mga hintil ay guilty rin sa paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Kaya ang chapter 3 ay nagbibigay sa atin ng conclusion na lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa makatuwid, mga kapatid, ang object ng ang object ng mga ililigtas ng ating Panginoon Jesucristo, kaya siya naparito ay yung mga taong makasalanan. Yung mga taong sumuway sa kautusan. Sila yung mga nasa ilalim ng kautusan o masasabi po natin sa sumpa nito. At kung sa tingin mo ay ikaw yon, kapatid, huwag ka pong mawawalan ng pag-asa. Napakasama man po ng iyong tingin sa iyong sarili at napakasama man ng tingin ng iyong kapwa tungkol sa iyo. Kung kinikilala mo na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, sinasabi ko sa iyo sa liwanag ng banal na kasulatan, si Kristo ay naparito para sa iyo. Kung sino ka man na naririto sa kapilyang ito. Sabi ni Jesus, Luke 5:32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Now, sa paanong paraan po ba niya isinagawa ang pagliligtas niya sa mga makasalanan gaya mo at gaya ko? Sabi niya dun pa rin sa verse 5, ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag na redemption o yung pagtubos. Tingnan niyo po sa verse 5, masabi, to redeem them that were under the law. Alam niyo po, yung salitang redeem po dito ay galing po sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay to ransom or to buy up for oneself. Bakit po ba kailangan nating tubusin o i-ransom, mga kapatid? Hindi po dahil sa tayo ay nakidnap, kundi dahil sa napakalaki po nating pagkakautang sa Diyos. Dahil sa mga nagagawa po nating kasalanan araw-araw na dapat po nating pagbayaran ng walang hanggang kamatayan po natin doon sa tinatawag na impyerno. Kahit anong gawin po nating pagpapakabuti, pagiging relihiyoso at pagsunod sa mga kautusan, hindi po natin kayang tubusin ang ating mga sarili. Lubog na po tayo sa ating pagkakautang sa Diyos at karapat-dapat niya tayong singilin dahil sa kawalan natin ng utang na loob na kahit napakabuti niya sa atin, na kahit utang natin sa Kanya ang ating pag-iiral at lahat ng meron po tayo, ulit pa din po natin siyang winawalang hiya at binabastos dahil sa ating mga kasalanan. At dahil diyan, karapat-dapat tayong itakwil, karapat-dapat tayong parusahan, karapat-dapat tayong sumpain ng Diyos. Yan ang dapat sa atin, mga kapatid. Pero purihin at dakilain natin ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Dahil sa kanyang ginawang sakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo, binayaran niya ang napakalaki pagkakautang natin sa Diyos na hindi mo natin kayang bayaran. Ano po pinabayad niya, mga kapatid? Hindi po hayop na sakripisyo. Hindi po malaking halaga. Ibinayad po niya ang kanyang sariling buhay doon sa krus. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang maluha. Kapag nare-realize ko kung gaano kalaking makasalanan ako, para ako ay maging dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo.
Napakadakilang pag-ibig at biyaya, mga kapatid. Kung yun lamang pong i-meditate at sasawiriwain sa inyong mga puso. Madalas kasi, dahil paulit-ulit natin naririnig yung gospel, parang nangangapal na yung ating mga puso. Pero mga kapatid, kailangan po natin ng gospel araw-araw. Kailangan mo yan ngayon. Kung ikaw ay tila nakakalimot at na medyo umaangat na ang iyong paa sa lupa, na ikaw ay ikaw dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At kung ikaw naman ay in despair, ikaw ay dismayado dahil kahit anong try mo, ay maulit-ulit mo na fail si God, ito ay encouragement sa iyo. Sapagkat ikaw ay tinanggap ng Diyos, hindi dahil sa effort at ginagawa mo, kundi dahil si Kristo ay namatay para sa iyo at pinagtiwalaan mo. Ibinayad po niya ang kanyang sariling buhay doon sa krus. Again, nabasa po natin kanina, Galatians chapter 3, verse 13, uulitin ko, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. 2 Corinthians 5:2, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Salamat sa ating dakilang manunubos. Hindi na natin kailangang pagdusahan pa ang ating mga kasalanan. Salamat sa ating dakilang manunubos. Hindi na ho natin kailangan paghirapan ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat tinubos na tayo ni Kristo upang tayo ay magdanas ng buhay na walang hanggan at tunay na kapatawaran. But wait, there's more. Hindi ka lang niya ililigtas para di ka na maparusahan dahil sa iyong mga kasalanan. Niligtas ka din ni Jesus upang magkaroon ka ng malapit at personal na relasyon sa Diyos bilang kanyang sariling anak. Sabi ulit sa ating text, hayaan niyo pong basahin ko ng buo, mga kapatid. Tingnan niyo po. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law. For what purpose? That we might receive the adoption of sons. Ibig sabihin, kapatid, hindi mo na lamang manlilikha ang Diyos, bagamat totoo yun. Hindi mo na lamang siya isang Diyos sa iyo, bagamat totoo yun. Siya din ay sarili mong Ama. Can you pause for a while and let that sink in? Yung Diyos na may likha ng langit at ng lupa, yung sobereno at tapat at punong-puno ng pag-ibig na Diyos, ay siya mong Ama kung ikaw ay na kay Kristo. Ibig sabihin nun, kapatid, meron ka ng malalim at personal na relasyon sa Kaniya. Ang sabi po sa susunod na talata, ayaan niyo pong tingnan natin, verse 6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Abba, Father is an Aramaic word na pwede natin translate sa modern English na daddy. And it implies a deep and intimate relationship with the Father. Ibig sabihin, kapatid, hindi meron ka ng malalim at personal na relasyon sa Diyos. At ngayon ay pwede mo na siyang tawaging Ama. At dahil meron ka ng malalim at relasyon sa Kanya bilang iyong Ama, mararanasan mo na yung tunay na maging masaya at maging mapayapa. Sapagkat, mga kapatid, winayar tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos, na talagang makakapag-satisfy lang ng ating ever-longing heart, ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Hindi mo yan matatagpuan sa bisyo, o sa barkada, o sa kasintahan, o asawa, o maging sa karir mo. Pagsama-samahin mo ng lahat ng iyan, kung wala ang Diyos, hindi ka pa rin tunay na magiging mapayapa at masaya. Sinasabi ko sa iyo. Pero kung wala ka man ng lahat ng iyan, wala ka man ng lahat ng inaasam ng tao sa sanlibutan, pero meron kang Diyos, at meron kang relasyon sa Kanya,
Meron kang lahat ng dahilan upang maging mapayapa ano man ang iyong sitwasyon. At meron kang lahat ng dahilan upang maging masaya ano man ang iyong kinasasadlakan ngayon sa buhay. Bakit? Sapagkat ang Diyos na ito, subereno tapat, ay siya mong Ama. Kung hindi pa rin niya sapat, there's still more. Yamang ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, at ito po'y nangangahulugan din na ikaw ay tagapagmana niya. Verse 7, wherefore thou art no more a servant but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. What does it mean to be an heir of God? Mga kapatid, ano po ibig sabihin na ikaw ay tagapagmana ng Diyos? Naunawaan po ba natin yun, mga kapatid? Maganda po yung sinabi po dito ni C.H. Spurgeon. Binasa ko po yung isa niyang sermon entitled Heirs of God. Ang text niya ay Romans 8:17. At napakaganda ho ng kanyang paliwanag tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Hayaan niyo pong basahin ko po itong medyo mahaba pero very encouraging statement from C.H. Spurgeon. Sabi niya, and I quote, heirs of God. What does that mean? Well, it means, first of all, that we are heirs to all that God has. Suppose I am my father's heir, and that he has an old thatched cottage worth a shilling a week. Yung shilling po ay isang British coin or monetary unit during that time. Well, that is what I am heir to. But what if I have happened to be the heir of the Duke of Westminster? He might take my over a county, or he might take me over a county and say to me, that is what you are heir to. Just so. Whatever the father has, that is what the child is there, or is heir to. Now, think what God has. Stretch your wings, most vivid imagination. Fly abroad, most capacious thought. And when the remotest bounds of space have been crossed, you have only just commenced your endless journey. We will not attempt such a flight as that. We will stop at home and meditate upon the great truth that all God has is ours because we are His heirs of God. Hindi pa puro natatapos. Ang sabi niya, na-amaze na po ba kayo sa bahagi na yan? Na lahat ng meron daw ng Diyos is ours because we are heirs of God. Kung na-amaze na kayo doon, meron pagkarugtong eh. At I think ito yung mas kamangha-mangha na sana mag-sink in sa ating mga puso. Sabi pa niya, let me continue, yet even that, great as it is only part of the meaning of our text. For the apostle next means that God Himself belongs to us. David said, the Lord is the portion of mine inheritance. And this is what every child of God can say. So that the portion of each child of God is not only what God has, but what God Himself is. O child of God, thou hast God's power to protect thee. God's eye to guide thee. God's justice to defend thee. God's immutability to be constant to thee. God's infinity to enrich thee. Thou hast God's heart of love, God's hand of power, God's head of glory. Time would fail me to tell all that thou hast, for thou hast all that God is, to be thine forever and ever. That's what it means to be an heir of God. That's what it means to be a son and daughter of God in Christ Jesus. Dear SGBC brethren, these are the blessings na tinupad ng Diyos dahil sa promise niya. Christ fulfilled the promise of God to redeem His people. Now, what must be our response to these wonderful truths? First,
We must trust God's promises. Pagtiwalaan mo ang napakarami niyang pinangako sa inyo na nasa Biblia. Ginawa na niya yung pinakamahirap na pangako. Ibigay yung kanyang anak. Bakit mo pagdududahan pa yung napakarami ng pangako na mas madali niyang gawin? Na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Nasusustinahan kanya ano man ang iyong dinadaanan ngayon. Pagtiwalaan mo ang kanyang mga pangako. Pangalawa, find your joy and peace in God's promises. Tigilan mo na yung paghahanap mo niya sa katrabaho mo, kasintahan mo, at kung kani-kanino. They will all break their promises, and as a result, they will also break your heart one way or another. Si Kristo lamang po ang siyang kayang tumupad ng lahat ng pangako niya. Sa Kanya mo hanapin ang iyong kaligayahan. Sa Kanya mo hanapin ang iyong kapayapaan. Hindi siya bibigo kailanman sa Kanyang mga pangako. And lastly, beware of false teachings that seek to destroy our trust in God's promises. Marami po niyan sa panahon ni Apostol Pablo, nagkalat po yan. Marami pa rin po yan sa panahon po natin ngayon. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa SGBC, sa ating mga pinapakinggan at mga niyayakap na doktrina. Kapag ang aral ay nilalayo na tayo sa kasapatan at kahalagahan ni Kristo, malamang sa malamang, nalilihis na ho tayo ng landas. At wag na wag niyo po yan hahayaan na mangyari. Praise be to God and God bless you all. Mga mahal kong kapatid, kayo po ay palaging laman na amin pong mga panalangin.